The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus went up the mountain and summoned those whom he wanted, and they came to him. He appointed 12, whom he also named apostles, that they might be with him, and he might send them forth to preach and to have authority to drive out demons. He appointed the 12, Simon, whom he named Peter, James, son of Zebedee, and John, the brother of James, whom he named Boanerges, that is, son of thunder, Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James the son of Alphaeus, Thaddeus, Simon the Cananean, and Judas Iscariot, who betrayed him. Mothers, sisters, and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Noong kami po yung mga seminarista pa lamang at nag-aaral ng Eskriptura tungkol sa Biblia, tungkol sa salita ng Diyos, yung aming pong profesor ay nagtanong sa amin. Ang sabi niya, sa inyong palagay, ano ang pinakang buod, ano ang pinakang sentro na mensahe ng ating Panginoong Jesucristo? Bakit siya pumunta sa lupa? Ano ang gusto niyang ipahayag para sa ating lahat? May mga tao, may mga classmate ako na nagsabi, siguro po ang mensahe ng Panginoong Jesucristo ay yung tayo mapalaya sa ating mga kasalanan. Hindi lang sa ating mga kasalanan, kung hindi mapalaya tayo sa lahat ng bagay na umaalipin sa atin. May nagsabi naman na marahil ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo ay tungkol sa kanyang pagpapakahirap, pagliligtas sa atin sa krus, na tayo rin ay magpasan ng ating krus. May mga nagsabi naman na marahil ang mensahe sa atin ng ating Panginoong Jesucristo ay tungkol sa pagmamahal ng Diyos Ama. Sa pamagitan ng kanyang buhay, pinakita niya sa atin kung gaano tayo kamahal ng Panginoong Diyos, at maraming pang ibang mga opinyon. Sa bandang huli, ang sabi ng aming profesor, ito ang pinakang sentro na mensahe ng Panginoong Diyos sa atin. Ito'y tungkol sa pagtatayo ng kanyang kaharian dito sa lupa. The building of the kingdom of God. Yun ang pinakang mensahe na nais iparating sa atin ng ating Panginoon. Ito ang ating dinarasal kapag tayo nagdarasal ng Ama namin. Mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa, katulad ng sa langit. Kung ano ang meron sa langit ay merong kaligayahan, sa langit ay merong pag-ibig, sa langit ay merong kapayapaan, at maaaring kung ano pang mabubuting bagay na kaya nating isipin, nais ng Panginoon na itayo rito sa lupa, na magkaroon din tayo. Kaya nga naman, yung kalayaan ay pamamaraan para tayo makapagtayo ng kaharian ng langit. Yung pag-ibig, yung pagsasakripisyo, yung pag-aalay ng buhay sa kapwa at sa Panginoong Diyos ay pamamaraan upang maranasan natin ang paghahari ng Diyos. Sa bandang huli, pwede nating sabihin ng mensahe ay kung saan nasusunod ang kalooban ng Diyos, yun ay langit. So merong mensahe ang ating Panginoong Jesucristo at meron siyang pamamaraan kung paano pinaparating sa atin ang kanyang mensahe sa pamagitan ng kanyang pangangaral at sa pamagitan ng kanyang pagpapagaling, sapagkat sinasabi na kung saan nakikita ninyo ang mga pilay nakakalakad, ang mga bulag nakakakita, ang mga walang pandinig nakakarinig, pipi nakakapagsalita, ang mga preso ay nakakalaya. Ito'y tanda na ang Diyos na naghahari sa ating buhay. Meron siyang mensahe, meron siyang pamamaraan. Ang problema ay ito, paano mapapanatili ang mensaheng ito sa mundo? Paano ito magiging buhay at maipaparating sa ibang tao? Ang ginawa ng ating Panginoong Yesus sa ating Ebanghelyo ay tumawag ng mga alagad, 12 tao, kung kanino niya itatanim sa kanilang mga puso ang mensahe ng ating Panginoon.
at sila rin na magpapakalat sa iba't ibang panig ng mundo ng dakilang pagmamahal ng ating Panginoong Kristo. Kung niyo pong papansinin, ang mga alagad na pinili ng ating Panginoong Yesus ay mga taong ordinaryo. At nang sila'y tawagin, sama-sama sila. Parang sinasabi sa atin na ang pagiging Kristiyano, di lamang individualistic, kung hindi isang community, doon mo mararanasan ang pananampalataya. Ito'y kakaiba doon sa grupo ng mga Pariseyo noong panahon na yon. Ang tawag sa mga Pariseyo, ibig sabihin ay the separated ones. Inihiwalay nila ang kanilang sarili sa mga tao. Samantalang ating Panginoong Yesus, yung kanyang mga alagad, ay kasama ng mga tao, galing sa mga ordinaryong tao. Merong tax collector, maniningil ng buwis. Merong zilot, isang taong makabayan, parang laging gusto mag-alsa sa pamahalaan ng panahon na yun sapagkat sila nasasakop ng Imperyo Romano. Iba't ibang uri ng tao, may mangingisda, merong mga manggagawa. Hindi sila yung mga taong matataas ang pinag-aralan. Wala silang posisyon sa lipunan. Sila'y napaka-ordinaryo. Parang sinasabi ng Panginoon, bigyan mo ko ng 12 ordinaryong tao at babaguhin ko ang mundo. At sila'y napili ng Panginoon, 2 requirements lamang. Una, sila'y mga taong nagmamahal sa ating Panginoong Kristo. Ordinaryo, pero nakatitiyak tayong mahal nila ang ating Panginoong Jesus. Hindi sila perpekto, pero gusto lang matuto sa ating Panginoon. Ito yung mga taong tumatawag sa ating Panginoong Kristo na Master. Pangalawa, ito yung mga taong siguradong kakampi ng Panginoong Yesus sapagkat alam na alam nila na ang ating Panginoong Kristo ay pinag-uusig na. Ang ating Panginoong Kristo ay inaakusahan ng paglabag sa batas. Ang ating Panginoong Kristo ay mukhang magkakaroon ng mabigat na pakikipaglaban doon sa mga nasa otoridad ng panahon na yon. At alam natin sa bandang huli, siya'y pinarusahan sa pamagitan ng pagpapako sa krus. Alam nila na ito nga kaharapin ng ating Panginoong Kristo. Pero sa kabila noon, ito yung mga taong kumakampi pa rin at sumusunod sa ating Panginoong Kristo. Nagmamahal at handang sumunod sa ating Panginoon. Tinawag sila ng ating Panginoong Kristo pang sa ganoon, meron si Jesus na makasama. Pero pagkatapos lang matuto ang ating Panginoong Kristo, sila'y isinugo. Kaya sila tinatawag ng mga alagad, apostles. Pagkatapos matuto, isusugo para sa iba upang sa ganoon, kung ano ang mensahe ng ating Panginoong Kristo ay malaman din ng iba. Sa panahon ngayon, maaari ang bawat isa po sa atin ay patuloy na tinatawag ng ating Panginoong Kristo na matuto sa Kanya, na malaman natin ang Kanyang mensahe, na sa pamagitan ng buhay ng bawat isa sa atin ay matupad ang paghahari ng Diyos, kung saan ang Kanyang kalooban ay nasusunod, kung saan ay mayroong katarungan, kung saan ang mga tao'y gumagaling sa iba't ibang karamdaman, maaring pisikal o spiritual, kung saan ang pagmamahal ng Panginoong Diyos ay patuloy na nadarama. Tutugon po ba tayo sa panawagan ito ng ating Panginoon? Maaaring gampanan ninyo ang pagiging alagad ng Panginoong Kristo sa inyong pamilya, sa inyong kapitbahay, sa inyong opisina, kung saan man kayo namumuhay. Kapag sinusunod natin kung ano man ang Kanyang kalooban sa buhay natin, tayo po'y maituturing na Kanyang mga alagad.